gabi, hapon sa inyong lahat ng mga nakikinig ngayon dito. Ito po ang inyong lingkod, 4 a.m. Mobile Unit 630 Shin Mamochu at ako'y bumabati sa inyo ng Happy Christmas sa inyo ng mga nandyan at saka Happy Holiday sa lahat. And I hope that you guys are in actually very, very good condition. Ngayong malamig na Desyembre. Okay. Tawi. Ayan. So, nag-iisang yaw-yaw diva ng Whitey, Tawi Cuevas, everyone. Ayan, syempre, happy holidays to everyone. Saan man Mhm. kayong sulok ng mundo naroroon. At syempre, salubungin natin ang susunod na taon. Ano kaya ang mga naghihintay sa atin sa Okay. susunod na taon na ito? Maganda 'yan. Maganda yung segue mo na 'yan at dahil kaya Mhm. kami nagsama-sama dito. Actually, first time yung nagkakilala 'no, Shin tsaka Mhm. Tawi. Yes. Okay. Yes, today's the first time. Yeah. So, eto yung mga bibig na pinagkakatiwalaan ko sa Uy, YouTube. Mga Wow. bibig na sarap. pinagkakatiwalaan ko sa Wow. YouTube. Wow, wow, Oo. wow, wow, wow. Sarap naman. Okay. So, ang pag-uusapan namin kasi, yung kung ano ba yung mga nag-ingay na mga balita, hindi lamang sa social media, pati na rin Mhm. sa mga mainstream media, na Mhm, mhm. baka nakaka-relate kayo, 'pag napakinggan Mhm. niyo 'to or napanood niyo, puwede kayong maki-comment diyan Mhm. kung ano yung mga nakaligtaan namin. Pero kasi ito yung pag-uusapan namin kung ano yung mga tumatak sa amin, tsaka kung ano yung mga opinyon namin dito at, Mhm. kung ano yung palagay namin. So, ito po ay totally ano po namin 'to, points of view sa mga pangyayari Hmm. at, Mhm. yung mga matatapang namin na opinyon at, kumbaga kung ano yung mga puwedeng mangyari in the future 'no, yung mga prediction na puwedeng mangyari dun sa mga issue na aming, bubusisiin ngayon, talaga namang, pinagkaabalahan niyo sa loob ng 2024, tama ba? Mhm, tama, tama, tama. Mm. Okey. So, not necessarily in order kasi kami dito sanay na sanay kami ni Shin, sanay tsaka si Tawi. Alam ko kami mga impromptu people kami, wala kaming mga script. Hindi Oo. kasi kami 'no, naniniwala ako minsan kapag may script kasi ako dun ako nara-rattle. Oo. Nako-conscious kasi ako, pagka may Tama, tama, kaya siguro tama. hindi ako puwedeng maging artista kasi anyway, unahin natin sa listahan. Shin, ano yung una sa listahan mo ngayong 2024 na pinag-usapan? Mga So far sa akin talaga, mostly politics talagang stick out talaga. The tension between both camps, considering that they used to be allies, and then at the same time, a specific pattern na mahalata mo. Of course, the biggest thing para sa akin is the fact na you start to actually see like certain things happen and unfold. For instance, yung nangyari nga kay Kibuloy, we finally got him. mhm, Though it actually causes a lot of confusion kasi syempre, you know that like his community helped with, winning the election daw. And you can't deny that. I mean, SMNI is very, very popular, diba? Pero mhm, it doesn't change the fact na there was like already rumors, hypothesis ng mga tao na once that the Marcoses actually set foot back into Malacanang, is that mhm. like magkakaroon na ng kumbaga Game of Thrones between the Dutertes and the Marcoses, which Oo, yung mga I House of was very, Marcos, House yeah, of Marcos and House of, Duterte. Dutertes, yeah. So, I'm very, very disappointed na yun yung nangyayari considering that like, since tayong mga OFWs and expats, sanay Mhm, tayo na especially sa North America na when you have especially in America, sorry, na when the president wins, kasama dyan yung vice president, yung running mate mo, 'di ba? Mhm, 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 So mhm, that it prevents the issue of having tension between certain mhm, parties. mhm, This is the first time na for me noticing na in this election, this is both running mate and the candidate won. mhm, Silang mhm, dalawa. So mhm, you would assume na okay, this would actually go well considering that they're both from the same party, 'di ba? mhm, Then this happened. So it was completely disappointing. mhm. Memorable din syempre yung nag-leak na video ni Vice President like threatening and whatnot. Yes. Um Everybody's already starting to make a lot of assumptions. Camp Mhm, DDS, Camp BPBM, they're all mhm, throwing all these ad hominems with each other, claiming each other to be like paid vloggers and whatnot. mhm, And then finally, within our YouTube sphere, is like seeing certain specific vloggers
slowly but surely being Oo. revealed as paid vloggers, which is Yes. like very, very disappointing. So Shin, Mm. sa maikling sabi 'no, ito yung, kasi late 2023 alam mo na 'to, na nagkakainitan na 'to. So hindi mo alam na gano'n na pala kagrabe nung pagsapit ng 2024 noong, bandang January na nagpatawag si ex-President Duterte ng parang prayer rally sa Yes, Cebu, yes. 'no? So Mhm. nararamdaman mo na 'yan. Yeah. Ikaw Tawi, ano ang pakiramdam mo dito? There's something na hindi sila nagkaintindihan between, power or kung ano yung ibibigay kay Vice President na hahawakan and pati na rin yung pondo niya na hindi naprotektahan? Kasi very obvious na dito sa ayan magsasalita na naman ako. Sorry Sige, sige, guys, ha. sige, okey lang. Kasi You don't have Just to give me that. apology. You don't have to kasi apologize. ang tulad ng sinasabi ni boss dito sa tabi ko, ano pangalan mo, sir? Shin, Roshi Shin, Shin. na lang, wag ng Shin. Ano ba pro yan? na lang, wag ng 'Di boss. ba the usual kailangan dalahan. Sa Mhm. atin kakaiba, laglagan, eh. It's because Yeah. alam nila sa mga kanya-kanyang loob nila na beforehand ang kanilang plano is takpan ang isa't isa. Pero habang tumatagal, hindi nasusunod ang plano kaya naglalaglagan. So yung mga alas na alam nila, inilalaglag ngayon. Ngayon, Mm. dahil nakikita noong nakatataas na mukhang ilalabas niya yung mga baho ko, aba, edi gagawa na rin sila ng ibang paraan gamit yung kapangyarihan naman nila para to take away kung ano yung mga strength ni Vice, 'di ba? Mhm. Parang ganun yung magulo siyang panoorin, magulo siyang pakinggan to the point na nakakahiya. Bilang dito kami sa ibang bansa din, 'di ba? Mm. Nakakahiya kasi mataas ang tingin sa kanila, eh, ng Mhm. mga Pilipino dahil karamihan taga ng Pilipino bumoto sa kanila. Mhm. Tapos nakaka-disappoint na sobra-sobra talaga na paano mo siya paano mo siya sasabihin na gano'n dahil minsan ibang lahi yung lalapit sa'yo na, "Ba't nangyayari 'to sa inyo? 'Di Mhm. ba malakas 'tong vice niyo, 'di ba itong presidente niyo, dating nagkakaroon sila ng gano'n. Siyempre ano ba namang alam nila sa history kundi yung latest lang din tsaka konting Oo. bungkal-bungkal, 'di ba? So ang hirap idepensa, Oo. 'di ba? Dahil ako Mhm. bumoto rin ako do'n, eh, ang hirap idepensa. So ano sa tingin mo 'to, sa tingin niyong dalawa? Kasi alam ko, meron talagang mga siguro I assume 'no, merong hinihingi sa cabinet, position itong si Vice President na hindi napagbigyan and, for sure ayaw niya ng Department of, Education. Education, Oo, tapos once yung kanyang pondo, talagang, or talagang binubusisi ng Congress na pinsan naman ng presidente. Pero ano sa tingin niyo kakahantungan nito? Tatawid na tayo this past few months, 'no, merong nakalatag na impeachment. What do you think mhm, about the mhm. impeachment, Miss Tahoy? Isa kong nakakatawang ewan, hindi ko maintindihan. Pinupush ng Congress? government, oo, ng Mhm, kongreso. mhm. Tapos ito nung presidente natin, natutuwa yung iba na feeling nila nagkakaroon ng yag balls na sinasabi na huwag ituloy. Alam naman Hindi, natin alam mo reason kung naman yan bakit kasi ayaw ewan niyang ko kung ituloy. basa niyo, sorry, Shane and, Tawi. Kasi yung presidente ng Pilipinas ano, kung napapansin niyo medyo passive aggressive ang, ang pakiramdam ko sa kanya, eh. Passive Ah, aggressive na mm, parang ayaw niya yung gaganon, masisi siya, kaya mm, dinadaan niya sa mga gano'n na play safe, oo, okey. Mhm. Ikaw, Shane, anong tingin mo dito sa iyong, sa kanyang, I sa would I would say, impeachment? Chris, I think, yeah, first and foremost, I think what I would call yung pagiging ano niya, yung attitude ng president natin ngayon, it's more Machiavellian. Mhm, Tawag dito, hindi kanya basta-basta ilalaglag. You know, everything is calculated, everything is planned out. mhm, Um, Kumbaga sa akin kasi is that like in my own opinion, yung pagsasabi niya kasi na na wag ilaglag or wag i-impeach is mm, also, try to think of it as a leader, di ba? Kailangan mo mhm, mm. pa rin yung vice president mo no matter Yes, what. And mhm, despite the fact that all the allegations and whatnot, the fact of the matter is that like ang country natin is so desensitized na sa impeachment, eh. Which mhm, president, which vice president, ngayon vice president, eh, pero
which president hasn't actually encountered impeachment? Mm. It started to become like a nuclear deterrent na nga ng mga tao eh. So Not like automatically, only the vice president and the president, even the Supreme Justice, right? yeah, During the Mm, Supreme mm. Justice, si, Corona, right? Corona, Senator, yeah, si, Yeah. Corona. Remember Yeah, what happened to him, right? yeah. Mhm. Considering that, like, he was basically removed, but later on, you start to realize that there's more to it. Mhm. And then by Mhm. the time na, tawag dito, he was vindicated, it's already too late. He already passed away, di ba? It's Mhm. kind of Mhm. unfortunate, di ba? Uh, But, going back to the whole impeachment, what I think about it is that, like, I mean, siguro medyo may pagka-negative Nancy lang ako talaga, pero mm. I see it more as a theatrics, Mhm. just to see how many people are going to rally behind this. You know, It's all about kasi ano na eh. I don't understand why do you need 3 impeachment? 3 ba o 2, no? So bakit I think it's tapos already on a third one. Yeah. yes, okay, tapos hindi mo alam kung gugulong ito and then next year it's an election. So kayo, fearless forecast about the impeachment. Gugulong ba 'to, Shin? I don't think na gugulong to basta-basta eh. The only reason that like they're gonna continue to insist enforce this is that unless kung ano man yung mga script or plans sila for the upcoming election is Mhm. going to actually be roadblock by VP Sara. Not that I'm saying a DDS supporter here and whatnot, pero the way that I see it is that like there is a level of desperation in trying to remove the person, pero at the same time, it's so ironic and weird na yung Mhm. tao that you're expecting to support this impeachment doesn't even say mom. Like literally tahimik lang yung taong to and then basically doesn't even say anything or saying na no, I support that we don't impeach her. And then Mhm. to the point na even right now, there's even a story that like INC or Iglesia ni Cristo is now joining in Mhm. on a prayer Aha. rally Aha. to support the president in not actually getting VP Sara impeached. Impeach. Um, it's started to kung para sa mga taong bayan natin, I think this is the perfect time for you to realize that there's no such thing as black and white in politics. This is Mhm. a Mhm. complete Mhm. gray area. Oo. What you guys are witnessing is the politics in the Philippines finally reaching those gray areas that Mhm. you're not even sure na yung porket sinabi mong DDS tong isang taong to, Mhm. automatically it's like pure DDS to. No, No. he or she might be Yes. supporting a PBBM or an Mhm. independent one. Who knows, Exactly. di ba? Mhm. Mhm. Ikaw, Mhm. Tawi, ano ang fearless forecast mo about the impeachment? 'Pag Before we sinasabi move on. nilang impeachment, para sa'kin, yung nakikita ko bilang simpleng mamamayan din lang Mhm. na nag-a-admire ako ng mga sinusuportahan kong mga pulitiko na para sa'kin ito ang may mararating. 'Pag naririnig ko na yung impeachment, para siya sa'king magnet ang dating. Kung sinong a-attract sa salitang impeachment, 'di ba? Mhm. Totoo Mhm. yung Mhm. sinasabi ni Sir Shi na paano niyo manggugulong 'yan? Kasi parang ginagawa nitong timbangan, eh. Sinong Mhm. tao ang kakagat dito sa salitang 'to? Mhm. Parang nangyayari majority wins. Alam niyo Yes. 'yun? Parang gano'n. Kaya kung titignan mo, totoo yung sinasabi na hindi porke kampo nito, eh, dito lang. Kasi Mhm. meron diyan kaya lang sumuporta sa presidente dahil supportive sila doon sa Duterte. Okay. Kaya lang sila sumuporta sa pangulo ngayon. So, ibig sabihin kapag naririnig na yung impeachment na 'yun, hindi natin masasabi na, "Uy, yung buong kampo nito dito 'to." So, tinitimbang ito ang tinatawag nilang mirror ng bayan. 'Pag sinabing impeachment, tignan natin kung sino kakagat. Then saka lang Mhm. yan gugulong kapag nakita nila na may majority, pumapaling saan ang majority, then saka lang titira ang tao. Mhm. Ganyan naman So, sa atin. eto naman ang aking palagay diyan, dalawang mukha, 'no? Kapag Mhm. ikaw, nasa kabilang kampo against sa Duterte ka at takot ka na bumalik sa kapangyarihan ng Duterte at, next year is election, kapagka hindi mo nagawa ng paraan na maialis ang mga Duterte sa posisyon, kagaya ng pangalawang pinakamataas na posisyon which is VP Sara sa Mhm. pamamagitan ng impeachment at Mhm. hindi mo nagawan ng paraan yung tinatawag na ICC, which is si former President Duterte kasama ang kanyang mga, kakamping pulitikal nung panahon niya, Mhm, mhm. pagkatapos ng, magkakaalaman niyan pagkatapos ng midterm election at maaaring mawala na yung kakampi mo kagaya nga sinabi ni Shin, hindi naman ideology ang, pulitika sa Pilipinas, kung hindi sino yung popular, kung sino yung Mhm. Yeah. popular. At pagka bumalik sa pagiging popular ang mga Duterte,
maaaring Hmm. matapos ang political career ng mga kumakalaban sa mga Duterte. Exactly. So, gano'n 'yan. Mm. So, kailangan nilang laruin ng mas maingat 'yan. Tama. Pero sa huli mga abe, sa maniwala kayo sa hindi, ang taong bayan at ang mamayang Pilipino ang kawawa kapagka hindi nila nagawan ng paraan ang mga Oo. sigalot na ganyan. Habang buhay na tayo na ganito, Na okey? kanino ang bola? 'Yun ang tanong niyan, na Yes, kanino okey. ang bola? Oh, Abangan natin so 'yan. talagang ito talaga gumulong ang ano, ang Mm. pulitika dahil, isa sa mga maiingay ngayong Exactly. 2024 yung labanan ng Hmm. House of Duterte and House of Marcos. Yes. At dahil diyan lumabas yung pangalan na Alice Guo. Yes! Alice Guo, Ay naku. May yan Hmm. lumabas. Okey, dahil nga lahat ng ano, yung Pogo 'no, na sumikat ang Pogo dahil sa Mhm, pamamagitan mhm. ng, gobyernong Duterte. Okey, ikaw, Tawi Cuevas, ano ang palagay mo sa ano, ingay na ito ngayong 2024, itong Alice Guo? Okey ito, ito yung personal ko lang damdamin kasi hindi ako Mhm. palanood ng balita sa totoo lang. Pero Okey. yung asawa ko laging nanonood. Eh, Mhm, pakiramdam ko minsan nakakabingi, 'no? Kasi nung time na yan na siya ay nauuso, wala mhm, diyan ang focus ko dahil namatayan ako nung time na yan. So hmm, sabi ko, "Bakit sinwaka ko yan?" mhm, Sabi ni Casey, "Eto yung ganyan, ganyan." Nung tinitignan ko parang feeling ko hindi ba parang masyadong nagiging pushy kasi ang style natin sa Kongreso, kung ano gusto nilang marinig inilalagay sa bibig ng tao. Yes. mhm, Yun ang mhm, totoo, eh. mhm, Minsan tuloy kahit hindi pa yes ang sagot mo, dahil ang style ng pagtatanong nila, eh, parang yes or no lang, yan lang ang mhm, kailangan namin marinig. 'Pag narinig sa'yo yung gano'n, hindi ka na hihingan ng paliwanag. Ang mhm. feeling ko, may mga bagay na hindi nai-consider sa part nung babae. I Which is, agree. which is Tapos Miss ngayon Goo 'no, Miss yun, Goo. yung Hmm, pakiramdam ko tapos siyempre may mga kapangyarihan siya na pupuwedeng up to the last ng hininga niya, eh, gagamitin niya na lang yun dahil wala na siyang way out, mhm, 'di ba? Parang siguro umiira lang yun dahil babae ako na nakikita ko rin yung mga vlog niya na yung mga pamilya niya, yung mga kasambahay niya na parang feeling ko hindi naman siya naging bad na gano'n siguro. Baka naging bad siya sa mata ng tao dahil nagsinungaling siya unang-una. Pineke mhm, niya mga dokumento niya, eh, talagang maling-mali siya do'n sa part na yun. mhm, Pero pakiramdam ko parang hindi na ano, eh, inunti-unti lang parang killing me softly lang yung dating. Para mhm, lang talagang magmukha kang mali ka talaga kahit saan ka sumuling. Hindi na talaga nakita yung ano, yung lighter side ng tao. Sinasabi na parang hindi naman makatao yun, siguro nga, pero 'pag nagkamali ka sa batas, nagkamali ka talaga period. Pero mhm, minsan 'no, kapag ang buti nung tao kahit anong buti mo, 'pag may ginawa kang mali, mali na. mhm, Hindi na natin papakinggan pa kung ano yung paliwanag niya kahit gaano pa ka-bright yan, nagkamali ka is nagkamali ka. Yun nga lang hmm. talagang torture na yung dating na nakakabingi na sana kung ako sa kanya, hindi na ako nagsalita, guilty na lang kung guilty kasi nasira na rin yung mental health nila sa gano'n. Parang Ikaw, feeling ko Shane, ano ang palagay mo diyan kay Alice Guo? Fascinating yung case Pogo, ni ano, Alice eh, ni Guo, Alice Pogo, Go, yeah. eh, kasi we're focusing on Pogo. Mhm, And then ina-add nila yung idea na she's a Chinese spy, ganyan gano'n. oo, If marunong ka kasi sa foreign affairs and then at saka you know mo yung government at saka yung system ng government or yung culture ng mhm, China, you know na they're not the type to actually support themselves with gambling, eh. Most mhm, likely ang ano diyan is like what, Macau, mhm, Hong Kong, Saipan, 'di ba? mhm, Usually, yan yung mga areas na kumbaga sabihin natin nasa within the Chinese territories pero you know that they're outside the main mm, government itself, 'di ba? mhm, Second of all, yung pagka ni Anisco, yung upbringing niya and whatnot is very very similar to most Chinese communities, Filipino Chinese mm, communities where they mm, do adoption. hmm. Ina-adapt nila yung mga certain na tao. To actually go and say na she's an adopted na from China na to train as a sleeper agent and whatnot is so far-fetched, eh. Lumalayo tayo doon sa pinaka-issue dito, which is like basically we had Chinese businessmen trying to um kumbaga sabihin natin exploit yung natin, yung bansa natin when it comes to gambling. mhm, And there are people that are connected to this that are non-Chinese na hindi na shed into light because they're focusing on the idea that these Filipino Chinese or mga Chinese talaga
are all Chinese spies na pinadala ng China to actually bring Mhm. discord and whatnot. Mhm. So you Ang actually, sorry to interrupt. Are you actually mm, believe that this is a Chinese spy or no, I wala ba don't. to ng wala ba to ng isang mga sindikato, or it's just like a regular business people that trying to make money out of the system na bulok sa Pilipinas? I would say the latter, na kung saan maybe there might be some triad or mafia involved in this, Mhm, pero mhm. I don't think that it has anything to do with the Chinese government. Yeah. It's too far-fetched, and at the same time, we're causing bit of misinformation sa mga mamamayang Pilipino to Mhm, actually enforce this kind of discrimination towards the Chinese people, to the Mhm, point na mhm. you will have people that are discriminating Filipino Chinese, that even though Yeah. mas Pilipino pa sila kaysa sa incheck, is all mhm, being Mhm. discriminated now. We're forcing our Filipino men to mhm, actually discriminate a fellow Filipino just because they have Chinese blood Mhm. in them because of the Alice Mhm. Go case. mhm, Hindi mhm. mo pinapasok sa isip mo na there are these other angles, other possibilities. Kasi Mhm. again, uh, same thing with the whole Duterte thing. It's like a theatric. Everything Mhm. is a show. Everything is a Drama, circus. drama, yeah. Yeah. So, what do you think ang dito? Bakit ba yung mga marites sa atin, pag nanonood sila ng drama, di ba napaka-invested sila diyan? Aha. Why don't you try to do the same thing in the court hearings? Make it Mhm. so na yung tension is so high. Try to add all these accusations and whatnot. Try to actually make it so that as if you're cornering somebody that is hiding something, pero hindi talaga. I'm not saying that Alice Go is innocent. She is Mhm. Mhm, guilty mhm. of Aha. sabihin na natin kung ano mang business to. Aha. Pero to actually paint her as a Chinese spy, just to Mhm. Yes. actually make it look like as if we're actually Mhm. moving away from the main topic here, which is we are being exploited by a Mhm. bunch of Chinese Filipino individuals or At Chinese sira themselves. talaga ang sistema ng gobyerno Yeah. upang Yes. bantayan yung seguridad ng mga mamamayan, pati yung citizenship na ito, Yeah, 'no? kasi Mm. you know what it is sa akin the way I see it is that they're Mhm, just trying to connect Alice Go and Pogo to the South China Sea slash Philippine Sea issue. Mhm. Issue. Yung Scarborough Shoal thing, mhm, mhm. gusto nilang idikit ang ni Alice Go, yung kaso niya, doon sa dispute Masyadong for malayo, those eh. islands. Hindi siya masyadong That's the magkadikit, point. eh. That's the point, Kuis. Is that like malayo siya, Porque but there is Chinese, for Oo, China, yeah, oo. there's a oo. thin thread. You Mhm, have to Mm. actually fabricate something to make that thread thicker. Ano mhm, Thicker, kailangan mong gawin? yeah. Make this Oo. person that are accused that are all Chinese that are Mhm. pretending to mhm, be Filipinos mhm, to be spies. mhm, Spies for Tama what? yung bintang, Gambling? yes. O gambling na nga. O guilty sila. O guess what? Maybe they have Mhm. something to do with the aha. West Philippine Sea dispute. Mhm. O nasa na? Distracted na mga tao. Now they're Yes. actually discriminating Filipino Chinese. Now you're also rallying Filipinos to Brainwash actually na, go 'no? Oo. on Mhm. At yung Meanwhile, iba kasi we have on the nakikisawsaw other lang end, naman. Yung yeah, and nakikisawsaw sa issue. meanwhile, we have like people in PhilHealth actually embezzling money, and at the same time, di mo malaman Mhm. saan napupunta yung binabayad Yes. mo. Yes, isa pa Mhm. 'yan, na mamaya Yes. baka mapuntahan natin 'yan. But anyway, ano ba talaga, ang Pogo ba talaga ay may naitutulong sa ekonomiya ng Pilipinas? Bilang ikaw, Shin, nasa 2 taon ka na nasa Pilipinas, almost. What do you think yung mga agam-agam diyan and yung mga naririnig mo? What do you think about Pogo in the Philippines? It's really helped the economy and regular Filipino alike? I don't think it's going to actually cover all of the Filipinos. Siguro Mhm. maybe a few, Tama. siguro yung mga certain na demographics, pero normal Filipino, Mhm. kung tatanungin mo ko if gambling helps, Mhm. I would say siguro wetting. Because like Mhm. what? I've seen people actually doing wetting here. I've seen Mhm. people na nagbe-bets and whatnot. Mhm. Pero to say na like Pogo itself, Mhm. like online gambling on whatever, or sabihin na natin casinos na ginagawa Mhm. ng Pogo, ang makikinabang na naman talaga diyan are the people who are far more richer, and the ones who are affordable who can Mhm. afford to go to Mhm. Mhm. Yeah. casinos, di ba? Tayong mga yes, pwede tayong magtrabaho doon, pwede tayong maging employee Mhm. doon and whatnot. But that's how many fraction of Filipinos could actually do that. Hindi naman marami, di ba? And Oo. for you to Mhm. tell me na na Pogo is going to help, did PAGCOR really help? Mhm. Mhm. Has PAGCOR really done so much? Has Mhm. PCSO Mhm. really done anything? In fact, PCSO already got into trouble even this year, di ba? Yes. So tell me Mhm. na, is Pogo gonna help? Let me ask the question: that does PAGCOR and PCSO help? If they do,
perhaps this does, pero I don't think so. Considering this is a new entity, itong Mhm. entity na to doesn't even really represent the Philippines. So Mhm. I'm sorry, pero no, Mhm, I don't mhm. think so. Alright. Mhm. So, by the way, kayo pa rin po ay nakikinig sa Usapang Abe with Kuya JDL. Kasama natin ngayon si Shin Mamuchu and of course, Tawi Cuevas. At sabayan po tayo napapakinggan sa Spotify and sa Kuya JDL channel na may playlist na Usapang Abe. Okay, so pahinga muna tayo dito. Next na umingay nung mga bandang June, I think, or July. Eto, hindi ko alam pero sa akin naging matunog 'to, nung mga panahon na 'yun, eh. Mhm. Ex-Mayor Isko Moreno babalik sa Maynila, nag-file na ng certificate of candidacy. Naging matunog 'to pero hindi nila ine-expect, kasi ang alam nila ito ay magse-senator, 'no. Yeah. What do you think, Tawi Cuevas, ikaw, Mayor Isko Moreno, ano sa palagay mo kung saan siya nanggagaling? And kung ikaw si Mayora Hani Lacuna, ano sa palagay mo ang mararamdaman mo? Kasi sa totoo lang, mula sa personal kong paniniwala na naman ha, Mhm, itong si Isko, wrong move talaga na tumakbo siya nung nakaraan na napakataas agad ng tinakbo niya. mhm, Sana doon siya yung time na yun, doon siya tumakbo ng senador. mhm, Parang sumagasa siya sa napakaraming mas nakabababa pa, eh. Ngayon ano mararamdaman nito ni Mayora? Siyempre mhm. not good, parang, "Oh, tapos mo kami lampas-lampasan, eh, eto ka na naman, babalik ka." Hindi puwede gano'n. Dahil ang dami na ngang naukil-kil na hindi maganda sa part niya dahil sa pagtakbo niya dito sa ano, eh, ni Isko, sa Sa totoo lang. pagka-presidente nung 2022, right? Mm. Mhm, Imbes na inunti-unti niya, sayang, eh, may ibibigay sana, eh, senador, eh. Lumaban siya sa malalakas na pader, para mhm, namang parang ang dating, eh, pinatakbo ka lang ba pambasag o ano, parang mhm. gano'n, sinayang niya. Kung siya nagsenador noon, baka may kinalagyan niyang hassle, yabang niya na niyan. Ay naku, para sa'kin Okey. medyo naging mayabang siya, noong siya'y tumakbo ng ano, doon agad. So, Okey, for mabigat. me dapat noong 2022 dapat tinapos na lang niya yung 3 terms as a mayor and Mm. then pagdating ng susunod, then he will try his luck as a president, 'no? Parang Mm. pero ngayon, ah, mahirap kasi pagka nasanay na may posisyon, eh. Mm. Nakaka-addict din 'yan. People Mm. people are mostly motivated by money, power, and love, 'no? 'Yun ang palagay ko. Palagay ko siya, motivated siya by power, 'no? Siyempre, Mm. kaiba niyan sasabihin na natin is a public service, nandun na tayo, may ginagawa siya. But, for me kasi nasa kultura ng mga Pilipino 'yan, yung utang na loob, pakikisama, Mm. and all that. Bahala na para sa'kin yung mga taga-opisyal taga taga yung populasyon ng Maynila ang maghusga niyan. Mm. Okey, pero ikaw Shin Mamuchu, ikaw pahapyaw na Et opinyon dito. et Okey. eto, para ma-clear kasi sinasabi niyo bakit lumundag siya kaagad sa gano'n, 'di ba? Mm. Gusto Mhm, ko Tanungin ko malaman kayo, 'yan. ano ba ang counterpart ng Manila? Pagdating sa mga city sa Pilipinas, from Luzon to Mindanao, mhm. ang ka-counterpart ng Manila? Okey, Cebu City, right? Ano pa? Davao City. Davao. Okay, Yes, Davao. okey. Mm. Okay. Mhm. Sino mayor ng Davao na tumakbo bilang presidente? Oh, yes, former President, Rodrigo Duterte. Mm. Now, okay. Kung Mhm. ikaw, nakita mo na isang Davaoenyo ay naging presidente, ikaw pa kaya na isang Manileño na mayor ng Maynila? Oy, I get the point, but, Yeah. Duterte is 3 Hinog na terms. hinog na hinog 3 na terms hinog. 'yun, 3 terms. Mm. Yes, tama kayo. It Hmm, may be 3 terms, but we're not hmm, talking about terms here. We're talking about popularity. mhm. Yun ang theme natin so far, 'di ba? Yun ang Yeah, running yeah. theme natin Mm. dito, is Hmm, that the hmm, voice of the people. mhm, Kung maingay si Isko sa Maynila at maraming nagmamahal kay Isko, sa tingin mo, kung si Duterte na mahal sa Davao at kumbaga pag sinabi mong Duterte kaagad lumuluhod ang lahat, paano pa mhm, kaya ang isang Isko Moreno na nakikita na niya na lahat ng mga tao ay mahal na mahal siya sa Maynila at nangangarap na pag siya ay naging presidente, ay lalo mapapaayos ang Maynila kung nasaan ang sentro ng Pilipinas, di ba? mhm, So, yun yung reason na sa tingin ko kung bakit lumundag siya. Kasi parang Mhm. Duterte effect ba? mhm, Nakita niya na Mm. kung isang mayor ng Davao ay kinaya yun, siya pa kaya na nasa Maynila. mhm. Kasi Manila to Davao comparison, di ba? Okey. Mhm, So, ang punto ko dito, yes, it's like yun yung naging reason kung bakit niya ginawa yan. Second, um, kung ano mararamdaman ni ng current mayor ngayon, of course, like what Sis Tawi said,
It's like may intimidate ka eh. You had somebody who actually left while syempre he's on his good terms, 'di ba? Mhm. So he left as a hero, not as a villain, Yeah. 'di ba? So paano kung yung hero na yan bumalik? Of course you're gonna feel intimidated. And Okay. at the same time, let's not forget, sabihin na natin na marami na iwan si Yeah. Mayor Isko na Mhm. mga plataforma and whatnot during the time Sinambot. that he ran. So Mhm. maraming paperwork, maraming mga that Lacuna has to actually take over. Mhm. The point of Mhm. the matter is that like again, the running theme, voice of the people. It doesn't matter kung sabihin na natin na iniwan ni Isko yan. The fact of the matter is he's coming back. Then he's coming back. He's gonna fix it. Yun na nasa Mm. utak ng mamamayan. Mhm. Ang tingin nila is that because Lacuna didn't actually do her Incompetent. job, Yeah. Mhm. incompetent siya Mhm. automatically. Kasi you're also doing the comparison na kagad eh. Na Yes. ikaw yung sumunod na mayor, they're gonna try to measure you up to the same level as this Standard. previous mayor. Mhm. Mhm. Kada mali mo, pupunain. Kada tama mo, sasabihin nila, natural lang yan. Yeah. Di So ba? it's safe to say na Mayor Isko Moreno, former Mayor Isko Moreno can get Maynila again in the next It's a year. high possibility. I mean, Mhm. tawag dito, I know somebody na isang vlogger din that is a complete Isko Moreno Uh-huh. supporter. And I won't even say na he's actually blinded. If Mhm. anything, he has every single fact put out eh. He laid it out to the point na sabi ko, yeah, it makes a lot of Is sense that na si ano ba yan? Si Models of Manila, Mark Gamboa? hindi. Si Kasi nakilala mo na to recently. AC ah, Sigaw. okay. Si ano kasi Yung si Mark kaibigan ni Seth. Gamboa I always listen to Mark Gamboa, no. Sabi nga niya even nakausap niya si Richard Haydarian. No, malakas pa rin talaga sa survey, 75%. No, that's Yeah. majority, more than majority. It's a landslide kung magkaka-election. Mhm. 75% is the big numbers, right? Yeah. No, I was pertaining to AC Sigaw, yung kaibigan ni Sige. Cypher. Mhm. From Mhm. Okay. fellow Team Palaboy. Yeah. Okay. So ano muna tayo dito? Pahinga muna tayo sa politics, no. Nakakahilo talaga Yes. mag-usapan Yeah, politics. meron akong ibibigay for 2024 na a little bit outside. Na sabihin na Sige, natin ibigay mo na para parang pang-alis umay kasi puro lechon na kinakain. Ayun lang. Magbigay ka ng Dedicated ko lang to sa atsara. Oo. dedicated ko lang sa asawa ko natutulog ngayon. Okay. Momo, I love you. Okay. Uy! Tawag dito, Labubu. Yeah. Labubu Dolls. Yes. Yeah. Tawag dito, siguro hindi naman malayo sa knowledge mo, Kuya Sikat Abe, yan na sakit kayo sa Pilipinas yung Labubu Dolls. Dito kasi Yes. naririnig ko lang. Ikaw ba, Tawi, alam mo Yeah. na ba yun? Narinig mo na yung Labubu Dolls na yan? Gusto mo ba magkaroon yan? No. Hindi ko alam bakit Oh, sige. nakikisali tayo. Napaka-expensive nitong bagay na ito at hindi Sige, naman paliwanag mo. May kwento Mamaya. ako sa inyo. May kwento ako sa inyo. Alam kasi ni Kuya Abe, yung aking may bahay ay mahilig sa manika. Mhm. Nagko-kolekta siya ng mga manika and whatnot. Mhm. Nung kasagsagan na na-discover niya tong Labubu, ang nakakatawa dyan, etong si Mrs., sabi niya sana makabili tayo, sana makapag tayo. Kasi most likely dahil independent to, hindi to branded and whatnot, Aha. mawawala to sooner or later as a Mhm. selection to sa Pop Mart na store na yon. Lo and behold, simula nang itong si Lisa ata ng Blackpink ba yon or something, a K-pop celebrity, was caught na sa isa sa mga Instagram niya na meron siyang Labubu doll. Mhm. It started to become famous in Asia. Ngayon, it doesn't even help na dahil it started to become famous because of Lisa. I don't know if it was Lisa. Maybe, forgive me if I'm wrong, guys. Pero it's one of those celebrities. K-pop. Dito naman sa Pilipinas, it's the same thing. Itong mga mga Filipino celebrities natin also started to collect Labubu dolls. So, si Mrs. Jinky Pacquiao. galit. Oo. Oo. Si Mrs. galit na galit kasi nung time na nakita namin ang Labubu, it was like around, sabihin na natin 1K, 1,200, 1,500, mga ganon. Ngayon makikita mo yung mismong ganyang kalaki. Mga umaabot na 5K or something. Yan. Oo nga daw huling dinig ko nung una, 4,000 eh. Yeah. And the thing is this it's like I would have to agree. Una, hindi ko gusto. Maski ako, sabi ko, ang cute ba niyan? Hindi naman cute yan eh. Later on, pati ako, nakikitan na. Sabi ko, it grows on you eh. Oo. Na sabi ko, okay, I can see the cuteness nito, pero I don't get yung popularity niya. Bakit nag-skyrocketed? The only person that I could blame here are the celebrities. Now, Yes.
Mhm. Ngayon, Totoo pumasok na yan. sa punto that dito na ako naiinis ng konti is because I'm not defending Labubu here, pero let's face it guys, ang isang nahahalata ako sa Filipino culture natin, when something gets popular, all of a sudden, the Filipino church communities are all saying that it's actually done by the devil. Devil. Mhm. Mm. Ultimong lato-lato. Yes, Mhm. nakakainis ang lato-lato. Maingay ang lato-lato. Sa wakas, hindi na tumutunog ang lato-lato. Thank Mhm. God. Okay? Mhm. Mhm. Pero, the fact of the matter is that you have like certain church communities saying na lato-lato is made by the devil. Di ba? Now, even Labubu is now being oy, meron dalawang bata na nag ng Labubu Yeah. doll, Mm. Labubu doll, now they got possessed. And I'm like, this is no different from what? Like, sa lato-lato, and then many years ago, may mga naglalaro ng mga card games, yung Magic the Gathering card games, Mhm. na sinabi na sila ay pinopossess daw and whatnot. Marami kasing ang kultura kasi ng mga Pilipino, hindi lang siguro mga Pilipino, kagaya na rin ng sa ibang bansa, mga bandwagon. Bandwagon. Kung ano yung Yeah. sikat, gagawa ng Parinig. istorya, gagawa ng Yes. alamahan. Backstory, no? Yes, Yeah. oo. And the thing Kailangan is, mong like, sabi ko nga, pagalingan lang ng storytelling. yeah, and sa akin guys, it doesn't actually show na you're trying to help stop the popularity. What you're doing is that you're proving our nation, our country, and our culture na when it comes to something that is new, we are Sasabay. so afraid of it na parang tayo yung mga katutubo na pag nakakita ng Mm. lumilipad na isang bagay, automatically may sa demonyo. 'Di ba? Lahat ng kakaiba. 'Pag hindi Witchcraft, no? naintindihan. No, Yeah. hindi ko alam mo, may sinabi nga, hindi natin alam kung ang tao pamangmang o patalino, eh. Minsan pag nakikita ko yung anak ko, sinasabi ko patalino kaso ang attention span kasi Maikli. bilis na ng goldfish. Oo, wala ng pasensya. Focus. Wala ng Wala. Oo, focus at pasensya. Iba na. Mm. sabi ko nga, alam niyo guys sabi ko nga, alam mo, ang pinaka-thankful lang ako talaga simula na nauwi ako dito, Mhm. brownout. Kasi Nakakatulong to stop them using Yes, oo. dun nila nararanasan yes, maboboard sila, yes, na sila, pero they start to explore. And to look for Kasi wala silang something choice, eh. useful Yes, and something interesting outside yes. their outside the social media small Yeah, gadgets. small gadgets, right? Mhm. yeah, kasi alam mo, sabi ko nga, if tanggalin mo ang internet, it still Mhm. doesn't work. Mhm. Tanggalin mo ang electricity. Sabi ko, sige. Sabi ko nga sa anak ko, okay, ngayon mararamdaman mo na kung ano yung naramdaman ko nung kaedad kita. Mhm. Mm. Kasi hindi niya na-experience yan noon. Mhm. So, now he's experiencing it. Guess what? He start to explore. He start to do other things besides going on the phone, di ba? Mhm. Okay, moving forward tayo mga Abe. Kayo pa rin po ay nakikinig Yes. sa Usapang Abe kasama si Shin Mamuchu, Tawi ko, basta ng inyong lingkod, Kuya JDL, napapakinggan sa Spotify. Ang isa pang balita na talagang umugong sa mga Pilipino, pati na rin siguro sa buong mundo, sa larangan naman ng sports, Carlos Yulo. Uy! Carlos Yulo. We really have to go. Hindi lang isa, no? Oo. Pangalawa. Pero Abe, no, napansin ko lang, bakit sa mga Pilipino, may magandang ibinigay sa'yo yung bata, no? Pero nahalongkat na ang buong pagkatao niya simula nung naging sikat siya. Kasi eto mai-share ko lang dito, may bata dito 16 years old, no, na nanalo ng gold medal sa swimming. Decorated gold medal na rin siya. 16 years old. Talagang pinagbubunyi ng Canada yung pagkapanalo niya. Pero hindi kailanman nahalongkat yung backstory ng kanyang pamilya at yung money issue. So, nagbubunyi lang sa ba't tayong sa kultura ng mga Pilipino, bakit ito naging makulay na na-overshadow na yung kamalian niya dun sa tagumpay niya? Paki-explain sa akin, Abe. Bakit sa Hatak tingin mo? system. Hatak system. Mhm. Kung ano ang ginagawa mo, hatak mo ang pangalan mo, hatak mo ang apelyido mo, hatak mo ang angkan mo. Maski hindi mo kakilala tong pinsan mo for some reason, kung magkapareho kayo ng apelyido for some reason, kung ano ang success mo, success din nila. It doesn't also even help na bihira tayo magkaroon ng gold medal sa Olympics, and then Carlos Yulo actually successfully did that. And the fact of the matter na nagawa niya yon, and at the same time, there's nobody else that actually joined him in this. Siya lang mag-isa ang nag-ano nito. Aha.
kumbaga the same with the Manny Pacquiao effect. It's like nung Mhm. ano siya sa boxing, kita mo nung sumikat na and whatnot, all of a sudden lahat ng mga kakilala niya for some reason is like, oh, kakilala ko si Manny, kakilala no, Mhm. kamag-anak ko si Manny, oo, kapitbahay ko si Manny, di ba? It goes Swerte to lang si that. Manny nun wala pang masyadong social media, eh. Kasi ngayon Yes. talagang may TikTok, merong lahat may opinyon na. Yeah. So, Mhm, mhm. imagine mo na lang, ngayon with the social media and whatnot, lahat Mhm. ng tao gusto nila yung hero nila maki-AMJS ba? Mhm. Na kumbaga, yung buong buhay mo mapupunta I-sensationalize, yeah. sensationalize. Ngayon, Oo. ito ang problema. Ngayon, dahil meron ng camera na naka-spotlight diyan, hindi mo pwede masabi na merong mga kamag-anak diyan or sabihin na nating nanay, tatay, kapatid or whatnot, na gusto nila kasama sila sa spotlight. Kung hindi Spotlight, man, yeah. meron mang finances na kumbaga darating dito. Kung walang finances na dumarating, anong gagawin mo? Di syempre, Ang tanong ko magko-compete-compete ka. dito, Abe, may Mm. contribution ba may contribution ba sila sa tao 'no, nagte-train ba yung tao? Well, ito na nga ang tanong, yun din ang tanong ko nga dito eh. Is kayo ba yung nagtata-tumbling-tumbling? Kayo ba yung actually nagkaroon ng kalyo Oo, habang nagpa-practice ng gymnastics? Kayo ba yung nabalian ng buto? Hindi, di ba? oo. Or Kayo yung kayo ba nanonood. yung kung nung kulang sa pagkain yung tao at kulang ng pamasahe, kayo ba ang nagtutustos niyan? Kapagka Yeah. kulang siya ng pagkain niya, sa nutrisyon niya, o kulang ng pamasahe niya or isusuot niyang damit. At Ikaw, kaya ikaw nga ba ang sa Milo commercials? Ikaw ba yung nag-represent para sa kanya? Hindi, di ba yung tao mismo yung naggalaw niya? in-involve nung parents yung sarili nila at ang inukilkin nila nung mga panahong sinusuportahan nila. Pero nung Mm-mm. panahong yung mga gastos na involvement na yan, eh, tsaka binabayaran na ng eskuwelahan yung mga ganyan, lalo pa't na nag-aano ka na ng mga larong pambansa kasi may mga estudyante rin ako sa Mm. gymnastics na ganyan. Alam mo kasi Automatic, ang mga magulang wala na silang say kasi 'pag lalo na ginagastusan na ng mga kapitolyo yung sports nung Yes. anak nila Yes. at oo, Hindi gusto lang nilang alam ko eh. ma-involve sa part na yun, gano'n oo. kasimple. Na hanggang naungkat pa yung love story nila Yeah, nung isa. Anong kinalaman nung love story na yun? porke Ang nagtanggol, problema lang dun sa girlfriend niya pinapatulan yung yun, ish. yes, Oo, patulad Alam mo, din, oo. hula ko lang kaya okey. pumatol din yung jowa is mainly because of the fact, meron siguro nasasabi si Carlo Yulo do sa niya, sa jowa niya. One side kuwento kumbaga, Oo, yan. na alam nung jowa. And then Mm, seeing the other side of family, kahit sino naman 'di ba, kung ikaw Kuya Abe, sabihin na natin, Oo. si ate magkuwento sa'yo tungkol sa kakampi, relatives niya. Mhm, Siyempre, sabihin na natin na maski maging fair-minded tayo, maging tayo, equal opportunity tayo, whatever, hindi mhm, pa rin mapapasok na dahil alam mo lang yung side ng story na yon, doon ka magsisimula before you mhm, actually hmm, get to the truth, 'di ba? mhm, mhm, Whether you like it or not, there's a biased side na mapupuntahan ka in order for you to inquire for the truth. Most likely, yung jowa, nandito sa side na to. mhm, And then it siyempre. doesn't even help na ang hula ko dito is that like lumilitaw yung mga key points na sinasabi siguro ni Carlo Yulo doon sa jowa niya na mhm, kung paano yung Mhm, nanay niya, tatay niya, kung paano mm, yung magulang niya. oo. So yes. of course, At matitrigger yung babae and let's face it guys, pag ang babae sinabi nilang sasagot ako. hindi mo kayang Oh, pigilan. Mm. ate Tawi, sabi mo sa akin si Tawi lang. Yes, kahit ako magpe-play hero din ako, kunyari asawa ko yung ginanon, kahit Oo. ang alam ko kapraso lang, "Ay hindi ako siyempre hero ako sa Yeah. paningin niya, eh, Ang 'di ano ba? kasi dito, hindi mo masisisi yung si Carlos 'no, si Yulo, si Carlos na magkaroon ng hinanakit at Yes. mahalin Mm, niya yung girlfriend niya kasi sa panahon mhm, na siya ay walang-wala at down na down, yes, tanggap na tanggap siya yan, 'no. Lalo pa Yes. ngayon, parang mas gusto pa niyang i-share dun sa mga taong naging nasa likod niya nung mga panahon na yun 'no, mhm, yung, Mas gusto pa niyang kanyang sa likod kasikatan sa kaysa mga taong tumutulong sa kanya. Alam mo kasi, alam mo, ang sabi ko nga, ang utang na loob nandiyan na yan, given na yan sa magulang mo, mm, tumatanaw ka ng utang yes, na loob at Yeah. kahit na pag-isipan mong bayaran yan, hindi mo kayang bayaran yung utang na loob kahit na ano man yan. Pero mhm, ito Mm. naman sa'kin, Abe, ang paniniwala ko, once na ikaw ay may umuutang na loob sa'yo, 'no, once na sinumbat mo na yan dun sa nagkakautang sa'yo, quits na kayo. Kasi dapat ang utang hindi mo sinusumbat nire-remind. sa Hmm. nire-remind dun sa binigyan mo. Hayaan mo Exactly. Yeah. siya pero wag na wag mong isusumbat kasi kapagka sinumbat mo yan, hindi bukal yung pagtulong mo. Ibig sabihin, Mm, ano yan, investment mo yan, nililista mo. transactional. Oo, hindi bukal sa pagtulong mo. Dahil ako Tama, naniniwala ako kapagka ikaw nagbigay, dahil mahal mo yung tao, dahil anak mo yan, dahil binigay mo yan, kaya mo obligasyon binuo yan. yun, Oo, yes. responsibilidad mo Oo, yun. At obligasyon 'pag nila yun, sinumbat mo eh. yan, quits na kayo.
Yun nga yung ano eh, maski yung AirPod ko nga eh, sinasabi nga Maraming niya sa magagalit sa akin. oh, naku, Sa'kin din. maski sa sasabihin ko. Hmm. Ang AirPod ko kasi, sabi niya sa akin, is like, wala akong ine-expect sa'yo, hindi kita inuobliga. Kasi pag inobliga kita, automatically, parang dine-value ko ang buhay mo. Mhm. Kasi parang sinasabi ko, binuhay kita para buhayin mo ko. Hmm. Parang gano'n ang nangyari dito. Hindi yun Mm. ang purpose mo. Ang purpose mo is to follow, to continue our legacy. Hindi Mhm. para padiretso ka dapat, hindi ka pa atras. Mhm. Tama. Kasi mawawala na ako in the future. Parang ganun yung sinasabi sa akin ng babae. Mhm. And maski ako, yun din yung parang ini-instill ko rin doon sa anak ko na hindi sa dahil madamo or kuripot ang tatay mo, gusto ko na matuto ka. Kasi kung hindi, ang mangyayari dito is that like once na tumanda na ako, I want na at least kahit papaano makita ko, okay ka. Kaya mong tumayo sa sarili mo. Oo, kaya mo na tumayo sa sarili mo, wag mo na akong alalahanin pa. Kasi pag inalala mo pa ako, paano yung magiging future? Paano yung mga apo ko? Mhm. Mhm. Diba? Mhm. So, mas gusto ko yung parang na katulad din sinasabi ng papa sa akin is that like pag ako nanghingi na ako ng utang ng loob sa'yo at saka na ako sa'yo, automatically ibig sabihin niya dinidevalue ko ang reason of your living, the reason na ginawa kita. Eh. Mhm. Tawag doon ano yun Kaya emotional blackmail. yun Oo. nga, yun nga. Mhm. It's like sabi niya sa akin, kung tumulong ka sa akin, mas masarap sa akin na tumulong ka dahil hindi ko sinabi sa'yo. Kasi Mhm. ibig sabihin niya, Yeah. taos-puso sa'yo yan bilang anak Mhm. niya. Nakita Pag niya. ginawa niya yun, Mm. pag ginawa niya yun dahil nag-utos siya, pakiramdam niya, obligado ka. Mhm. Gets nyo? Or naningil na siya, no? Tsaka ako bilang Naningil. anak, ayoko rin yung gano'n. Sa totoo lang yung kaya ko namang magbigay ng kusa, yung parang, ay gaganon, ayoko ng gano'n. Diyos ko, buti hindi ganyan ang mga magulang ko. Diyos ko dahil. Meron pa yung mga kantyaw na biro eh. Yung kantyaw na biro pero totoo. Tirahin mo na lang yung mga ganyan. Yung mga Gigigil ako. half truth na biro, may mga ganyan. Anyway, Ay, kawawa eto, pare, kawawa itong Carlos Yulo na 'to. Sa kabila ng yes. karangalan na binigay niya at sa isang araw o 3 araw na pinraise siya ng publiko at ng sambayan ng Pilipino, marami pa rin sa mga kababayan natin na inalipusta siya at niyurakan ng kanyang pagkatao Sarili. dahil lang sa kanyang prinsipyo na pinanindigan. Panindigan. Yan. Oo. Yeah. Gano'n talaga, pati nga yung mga maraming sumawsaw, marami. Maraming sumawsaw sa Oo. kanya. Marami rin nagkapera sa kanya dahil lang Maski mga vloggers mismo, yun sigurado nga yung nagkapera. sinasabi ko, pinagkaperahan siya kasi lahat ng memes, lahat ng kung ano-anong artikulo. Pinagkatuwan, pati yung damit niya, 'di ba? Yung pagsusuot niya ng yung fashion niya, Mhm. 'di ba? Pinagtripan na rin. Kaya nga Oh, sabi ko, na yung swimmer pa lang sinasabi ko, shoutout ko lang, si Summer Mackintosh, no? Swimmer din kasi yung nanay niya. Talagang nagbunyi lang ang Canada, no? Sa Pilipinas kasi masyadong big deal. Dito sa Canada kasi big deal din naman pero we are focusing on the on Achievement. the achievement. Wala na kaming Mhm. pakialam kung ano man. Hindi naman siya namolestya. Which is yun ang dapat. Oo, hindi na Mhm. inulungkot yung trabaho ng tatay at nanay niya. Hindi gano'n. Mhm. Mhm. Oo. Yeah, I mean, like a good example, si Michael Phelps. Swimmer Mhm. siya, di ba? Yeah. The only time na nabuklat lang yung buong buhay niya was like dun the fact na nalaman na nagmamarijuana siya. Mhm. Di ba? But other than that, is that like tawag dito, he was doing fine, di ba? He was Mhm. even celebrated as a Oo. as a good swimmer and whatnot. Mhm. Yung kay Carlo Yulo, my God, he didn't even do anything wrong. He wasn't even caught na meron siyang drugs sa katawan niya. Hindi Oo. man lang siya nasabihan na nandaya siya sa niya, Yes. sa competition niya. Hmm. Wala siyang ginawa na kung saan yung honor ng Pilipinas or yung honor niya bilang isang Olympian gymnast is actually tainted. Yes. Pero what tainted him was his personal life that has Oo. nothing to do Na ang with gumawa din naman na naglabas ng personal na buhay niya, kundi yung mahal rin niya sa buhay. Mhm. Pamilya. Na dapat na Napakasakit. magtatanggol sa kanya at Mm. magkukumli sa kanya, no? Yeah. Nauna pa na na sumira sa kanya. Anyway, Yeah. nakakalungkot na isipin pero nangyari talaga Na yan. sa totoong buhay. Yes. Nangyari yan sa Yeah. totoong buhay. Mm. Okay, nasa huling bahagi na tayo. Siguro, huwag na natin pahabain 'to. Isa 'to sa napakalaking istorya din. No, dalawa na lang. Unang-una pala, Kat din, phenomenal love story. Uy! Bilyon ng kinita. Kailangan ko isingit 'to, muntik ko na makalimutan. Mhm. Pahapyaw lang, Abe. Anong masasabi mo dito? Ikaw muna, Tawi Cuevas. Kat din. Catherine Bernardo and Alden Richards. Effective kasi nakikita ko yung knowing Katniel ako ng matagal na panahon and nakikita ko yung babae ako syempre. Nakikita ko yung difference nung
yung pinapakita lang sugar-coated. Yung kay Kat din, sugar-coated ba 'to o hindi? Para sa'kin hindi. Yun Mhm. respeto sa screen. Mhm. Kita mo sa screen. Kasi yung isa parang, ewan ko, para sa'kin sugar-coated lang. Na hindi Oo. naman talaga dapat gawin yun. So, pero Kat din ako, Okay. promise. Ikaw, Goods ako. Mr. Sheen Mamucho, ano masasabi mo dito? Tanong ko lang, 'di ba si Alden yung do'n sa ano, do'n Sa sa Channel 7, Alden Aldab. oo, Aldab, oo, oo. Aldab, 'di ba? Mhm. Yun nga yung ano, maski ako, kasi tawag dito, sumikat talaga yung mga on-screen couple-couple. Tapos at the same time, tumatagos na to the point na maski nakapatay na yung cellphone mo, nakapatay na yung TV mo, yun pa rin ang iniisip mo na sila'y magkakatuluyan and whatnot. Oo. And sa akin lang is that like, yeah, yung Kat din ano, I mean, sa akin lang I don't really watch most of them, pero from what I'm seeing at sa mga binabasa ng misis ko sa mga Facebook articles, they seem to be fine. Sa akin, Mhm. like, masaya yung dalawa. If they're actually happy, if they're genuinely in love with each other, then we got nothing to say. Mhm. 'Di ba? Mhm. Personal nila yun. Kung masisira yung love team na ano mo dahil masyado mong sinundan to for a long time, you have to take a consideration sa buhay mo. Mhm. Kasi if you're relying on somebody else's love life in order to motivate yours at hindi ka pa nakakahanap, I'm sorry if I'm being harsh on this, pero Mhm. you really need to check. Kasi ibig sabihin yan is that you're relying on somebody else's love life that is completely fabricated in order to actually appease yours that is completely lacking personally. Think again. Di ba? Mhm. Okay. Mhm. Ako naman, Mm. ako naman, kaya nga sinabi ko sa last episode with Didi Ants, thank you. Shout out Didi Ants sa love team. Effective sa akin, kinilig ako sa love story na sa kanilang on-screen relationship, no? Kinilig ako Mhm. diyan sa matagal na panahon dahil Bea and John Lloyd ako eh. Pero sa akin naman, Same. Same. ang masasabi ko dito, good marketing ng dalawang channel, no? Ng dalawang Mhm. okay, good marketing. Minaximize nila yung popularidad ni Catherine Bernardo Mhm. kasi naging martir ang dating niya sa publiko na di umano ay siya daw naloko nitong si di umano ito hindi naman natin napatunayan, di umano Mhm, baka mhm. kino-quote ko lang Allegedly. di Allegedly. umano, Allegedly. Di allegedly umano. na niloko daw siya ni Daniel Fernando tuloy, ni Daniel Padilla. Tanda Sorry, na Gob. nun. Sorry, Gob. Gob, sorry. Ni Daniel Padilla, no? So, ito, sabi siguro nung network, sabi na dun si writer, sumulat ka na ng storya nung part 2 ng Hello Love Again, anong Hello Love Goodbye, gawa tayo Hello Love Again, hanggat mainit pa yung simpatya ng tao dito kay Catherine Bernardo at na-maximize nila with the Mhm. proper marketing ng mga vloggers, na mga mainstream, na kung Tama. ano-ano pa, at syempre yung kanilang mga ano sa online, sa global, yung kanilang mga marketing. Mhm. Kaya kumita ito. Kaya kudos sa inyo at maganda to sa pelikulang Pilipino kasi sumisigla uli ang sine. Maganda to Para sa sa'kin, ekonomiya. Kuya JDL, ito ang Oh. tinatawag na love team in perfect timing. Yes. Oo, Sila minaximize nila. yan. Okay, Minaximize. ito Pabor lahat. ito promise na. Ay, Last bitin! na topic na 'to. Sino 'to? Hulaan niyo kung sino 'to. Pinakamaingay ito. Pinagkaguluhan din 'to. Malapit na matapos ang love team din. Si Anthony Just Jennings tsaka si Roblin. Riz Rascal. Ito, panguling topic 'to. Wag na tayo Sakit. magpulitika muna. Ano ito, Hmm. mahaba, bigyan kita. Shin, ano ang masasabi mo dito sa di Paunahin muna natin umanong screenshot ano. na 'yan? Sige, ikaw, Tawi bilang isang babae. Oo. Kasi ako hindi ako fully aware kasi dito sa ano na 'to, Anong sasabihin Maybe ko yung puntos ng yung tatlo, Oo, sige. bibigay ko na 'to, Sige, babae bigay ako, mo eh. na. Oo, bahala na kami. Bahala na sila diyan. Oo. Kunyari ako playing on ang para sa'kin ang pinakamaliit dito yung lalaki, number 1 siyempre. Dahil Oo. hindi mo kailangan magsagwan sa dalawang bangka. Mhm. yes. Pogi. Pangalawa, ako Diba? kunyari yung babaeng iniwan, niloko. Mhm. So, tama naman din yung sinasabi nila na kailangan may time ka rin na mag-heal. Minsan nakakatulong sa pag-he-heal mo yung paggaganyan, nagbu-burst out ka ng mga pakiramdam mo. Hindi mo naman sinasadyang manghiya ka, eh. Alam Oo. naman natin sa kahihiyan pupunta yun 'pag inilik ko 'tong mga bagay na 'to. Ang Mhm. tagal niya na ring nagkimkim, Okay. 'no? Hindi bitterness yon kaya niya nilabas, pero minsan nakakainsulto yung nakikita mong nabubuhay kayo ng malaya, samantalang ako mamamatay ako sa isang sulok. Ay, eto ang para Harap-harapan, sa 'no? ating lahat. Oo. Harapan-harap. Oo. Tapos nakakamatay yung topic, yung usapin. O tapos Hmm. bilang kay ate girl, "Wag ka play victim ate, ginawa mo yun, nasarapan ka." Period! Gigigil mo ako. Pero ano 'no, grabe 'no,
ano, 'pag, mga Pilipino kasi alam nila na makakalimot, eh. Tapos marami ding manyakis, eh. Kasi pagka nag-ano-ano niya, nung pagbukas siya nung account niya, mas marami pang Yeah, nag-follow sa kanya. ay true. Oo. Ikaw, Shin, ano ang ano mo dito? Anong palagay mo dito sa tatlong Yeah. triangulo na 'to? Maski ako, I would agree kay ano, sa sinasabi ni Sis Tawi at saka sa inyo na ano, 'pag namangka ka sa dalawang ilog, I mean, Mhm, yeah, okay, sabihin na natin gwapo ka and what not. mhm, Pero kung maging player ka na lang. I mean, sorry ito yung opinion ko eh. Kung Tama. mhm, player ka, di maging player ka, sige, maglaro ka ng apoy, maglaro ka ng puso and what not. Pero wag mong invest. Huwag Wag kang mhm, ka bukas. mag-invest. Mm. Just keep playing around. Kasi the moment na nag-invest ka and then at the same time you started to actually switch, nag-monkey branching ka na and what not. mhm. Take in consideration yung ano not everybody is going to be like sabihin na nating overly liberated mag-isip Oo, na the girl will just move on. Sabihin na natin 15, 20 years, all of a sudden they're gonna move on. Trust me, if a girl can do that, most likely the chances are she had already moved on years ago. Inaabangan tama. ka na lang na mag-give up, 'di ba? Mhm, Yes, But in yes. this case, it's like from what Sis Tawi is telling me is that tong tao na to, she has the right to actually vent. mhm, Kung na lang yung sinasabi ni Sis dito. Kahit sino naman whether male or female, they have the right to vent. Yun nga lang, ang sa akin lang is that like once it becomes na tawag dito, nakaka-harm na pero if the new couple is not really doing any harm or it doesn't really affect you that much, Mhm. and then you started to blur this out in social media, of course it's going to be harmful and then parang Mhm. you're in the wrong in this. Pero the Mhm. way it seems like sa kwento ni Sis dito is that the couple is actually like as if nothing happened and then meanwhile the girl is left Mhm. suffering and whatnot, mhm, and then meron tong love triangle na nangyayari pala. mhm, That's completely unfair. And then like at the same time, again, for the other party, if you're aware na meron palang ano, makikikabit ka in hopes na mananalo ka pala and whatnot, I mean, take the consequences na kumatawag kang kabit, mhm. matawag kang higad or Oh, makate and yes. whatnot. Oo, Kasi tawag dito is that like alam na alam mo kung anong ginagawa mo from the Alam mo get-go eh. pinasok mo? Yes. You are aware. Sabihin na natin, okay, magjowa pa lang 'tong mga taong 'to or sabihin na natin long-term relationship, 'di ba? Pero the fact of the matter is that like you did not respect the other person's relationship and their mhm, space and you are basically being selfish here. oo, Hindi yung former girlfriend yung selfish dito eh. mhm, Kasi if anything, you're the one who basically wrecked the relationship for your own selfish deeds. Ngayon, you're only being apologetic and victim-minded is because of the fact that you got caught and nobody mhm. is taking your side. But Yes. if somebody took your side, all of a sudden, for some reason, you're the hero because you took him away from a toxic relationship. Yes, Pero Mhm. in exactly. reality, what's happening here is that like nahalata nila, they called you out all of a sudden. Oh, well, I did not know. Sorry, Mhm. doesn't work like that. Imposible. Okey, eto para sa apat, makinig kayo. Ben Tulfo, shoutout Ben Tulfo, makinig kayo Yeah. sa apat, Let me tell you right Oh, now. Ito okey. masasabi ko sa'yo. Listen to me carefully, You sa listen to inyong me carefully. apat, makinig kayo. Unang-una, Rico Blanco, hindi ka nagsalita, tahimik ka lang. Eto lang maipapayo ko sa'yo, magaling ka namang sumulat ng kanta, gumawa ka ng maraming kanta, mag-show ka, kikita yon parang ginawa ni Catherine Bernardo. Tama, tama. Okey, pagkakitaan mo na lang yung panlolokong Tama. ginawa sa'yo, okey, para tabla-tabla na. Yung isa, yung girlfriend, ang pangalan nun? Maris. Si Hindi, Jen. si Jen. Mhm. Si Jen, tama lang yung ginawa mo, hindi kita sinisisi. Silakbo ng damdamin yun. Yes. Kasi harap-harapan ka ng niloloko, ginagago, 'no? Nahuli mo na, may resibo ka, kailangan Mhm. 'yan, okey? Tama, may pagkukulang ka rin bilang isang girlfriend, pero hindi sapat na dahilan yun para gaguhin ka, Mhm, 'no? mhm, Pero ngayon dahil mhm. nailabas mo na, try to, do Yeah. something na para sa pagkatao mo, hindi para sa Mm. kanila, hindi para sa mga tao sa Yes. social media. Gumawa ka na ng sarili mo na ikasasaya mo, 'no? Love yourself. Mhm. Love yourself. Self-care, okey. Ang pagiging Mhm. self-care hindi naman pamamagitan niyan, ikaw ay isang selfish, Selfish, 'no, oo. self-respect 'yun. Yeah. Put a boundary, Yes. okey. Pangalawa Yes. naman yung lalaki, "Abe, hindi ka magaling, nahuli ka, eh." Hindi, joke lang. Tama, tama, Oo, tama, hindi. tama. Ikaw, Abe, kapagka ayaw mo na sa isang relasyon, man enough to speak up, Yeah. 'no?
Hindi na ako masaya, meron ako ibang mahal, I'm sorry, hindi Oo, naman tayo oo. kasal. Break na tayo, I'm sorry, na-inlove ako dito. Tapos ang Mm. usapan. Okey, masasampal ka niya pero hindi mo siya niloko. Very Kasi 'Di honest and good. nagpakatotoo ka sa kanya. Hindi na yung, aktingan lang 'to, Tsaka tapos mahuhuli kayo. sinabi niya kay Maris na wala na, eh, pero Oo, sila pa rin pala. namangka ka Oo, sa kabilang ilog, hindi sinasadya mo puwede yun. Dahil mm, kapagka nagkaunos sa kabilang ilog, hindi ka kayang salbahin ng kabilang ilog kasi magkakaunos tama, din dun. Dahil tama. magkarugtong lang yun, eh. Magkarugtong lang 'yan, Okey. unahan So, lang. eto Abe, sinayang mo yung pagkakataon mo na nasa show business ka, na isa sa mga magagandang, propesyon sa Pilipinas. Sabihin na marami, pero isa na kung gusto mo at lalaruin mo ng tama ang propesyon na 'yan, maaaring iahon mo sa hirap ang iyong pamilya at ang iyong sarili, 'no? At magkakaroon ka ng pagkakataon na may maiwan ka sa mga manonood na magandang ehemplo. Make Pero or break. sinira mo yung Hmm, opportunity. Okay, so look for something na kung papaano mo iaahon yung sarili mo at kung papaano paano ka matututo dun sa pagkakamali mo. Si Maris naman, magaling kang umarte Maris, eh, kaso nilaglag mo rin yung isa. oo. Okay, parang hindi mo rin minahal. Parang, ang nakikita ko sa'yo parang eto, palagay ko lang 'to, parang gumagamit ka lang dun sa kasikatan nung isa and then tatalon ka na naman sa isang kasikatan para Mm, maisalba mo yung sarili mo. Kasi ayaw mo maalis sa ningning ng kinang, ng bituin ng pagiging Relevancy. Oo. artista. nasa peak, eh, Oo, Pero sila oo. pa rin, pinalamig Pero lang. pero Abe, hindi mo ako Hmm. maloloko, eh, kasi kaming mga tao dito nag-iisip kami, hindi kami napapadala sa emosyon. Hindi kami Yes, nadadala sa iyak. Marami na kasi kaming nakita ng klase ng umiiyak. ganyan, Hindi lahat ng oo. umiiyak totoo sinasabi. Karamihan nga kung sino pa yung umiiyak siya pa yung sinungaling, eh. Tama, tama, Eto na tama. lang, gaya ng sinabi ko kay Jennings, gumawa ka ng paraan kung papaano mo iaahon yung sarili mo at papaano ka matututo dun sa pagkakamali mo. Pero sana wag na kayong makapanloko uli ng isa pang tao or milyong-milyong tao. Parang hirap maging masaya sa kanila ngayon na together sila after nito. Hindi natin Oo, masasabi yun, ang pero hirap. para sa akin, it's about time na mahuli na kayo. Okay, Mm, so mga Abe, tapusin na natin 'to. Maraming salamat 'no. Sana naman yung mga nakikinig diyan, naaliw sa atin sa ating mga fearless opinion and forecast. Okay, so panghuli, Shin Mamuchu, ano ang iyong, iiwan ngayong 2024 at ano ang iyong, looking forward for 2025? Tell us. Ako, I'm looking forward for actually para sa ano, I mean, let's start with 2024. Mm, 2024, turbulent year 'yan. Kahit kanino man sa atin dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. Personally, para sa akin, is also a very turbulent year with lots of turbulence, trials and whatnot. Um, Aski sabihin na natin, sunod-sunod ang bagyo and whatnot, strong typhoon, big typhoons. mm, Pero one thing that I always look up to sa ating mga Pilipino is our resilience in the way that we are prideful despite the fact na we are in the middle of a lot of trials, 'di ba? I look forward siguro sa 2025 that maybe just maybe a little bit of na mahinto na muna yung yung circus. The circus that's happening sa bansa natin, not just politically but also as a society. We are way too wrapped up in this kind of a circus sa buhay natin that we pretend to be somebody that we're not. mhm, We actually crave social media as if like every daily life we need to actually have ourselves pointed in the camera. Um, I just hope that like maybe a little bit of maybe unplugging and as Americans would say, touch grass, mhm, would happen, and then perhaps maybe just maybe, we could actually show yung mga new generations that there's more to just what they see on their cell phones and tablets. Kasi as a father, I really think that like our generations, kasama ka na dito Kuya Abe, si Stawi, we're messing up if we look at it in a perspective. And I just hope that one way or another, mapa Pilipinas man or ibang bansa, we start to slowly but surely try to show the future, our children, and those before our children na there's more to it than just the social media, more to it than just looking at a screen, and more to it than the theatrics that are given to us by Hmm. Hollywood, show business, government, establishments. Yun lang.
Alright. Tawi. Yan, siyempre, napagod tayo ng buong taon na ito sa napakaraming viral, sa napakaraming mga skandalo, sa napakaraming pagbubulalas at pagsisiwalat ng mga kanya-kanyang baho. Well guys, sana sa 2025, ito wish ko para sa lahat. Sana sa 2025, let's have more decency sana, no? Lalo na sa paggamit ng social media. Sobrang nagbibigay na 'to ng mula sa mga influencer, public figures, politicians, celebrities, yan, here and out. Nakikita masyado na wala nang pakialam kung sila ba'y na-e-exploit na, kung sila ba'y nava-violate na, o parang wala na kung may lalabas silang ganito, parang wala na lang, parang ano na lang, parang magpa-public an apology na lang, okey Mhm. na. Dati tayo takot malabasan ng mga balat, kulang na lang mamatay ka na sa isang sulok. Ngayon wala, nakita na't lahat, nakita na ng mga bata na sa tutuusin di naman dapat engage pa diyan, nakikita na parang nano-normalize na sa kanila dahil din sa social media. Bilang parent, sabi ko nga, pinakamahirap i-regulate yan ngayon. Maglagay ng rule sa bahay, tama yung kay Sir Shin, yung ginagawa nila na kailangan. Kasi napakahirap dahil tama, matatalino ang mga bata, pero maiigsi lang yung dukal ng kaalaman. Ayaw na nilang mag-dig in kasi everything is instant. Pindot-pindot, magtataka ka, ang bata pumipindot pero hindi makabasa. Ay. Nakakapag-spell ng letra, hindi makabasa pag pinabasa. I agree. Hindi rin Nangyari marunong may magbilang ng coins. Tama. Ay. Kita mo, ginagawa lang katatawanan ngayon mai-share ko lang kapraso. Hmm. Yung pinapaspell nung parent yung mga ibang lahi na bata ha. Pinapaspell nila yung brand nung sasakyan. Let's say, i-spell nila yung Ferrari na Ferrari. Pag ni-read nila sasabihin car. Kasi hindi nila alam. Less education, puro na lang tayo puro na lang discovery, wala ng education. So, Yeah, have brain some rot. Wala decency nang 2025 please. Yeah, Sa mga I magulang, agree. kailangan tayo sa Yes. mga bata. Maraming salamat sa inyo. Mhm. Okay. Yes. So, again, thank you so much. I can't thank you enough to be part of this podcast, especially you, Sheen. How many times I asked you to twice na ganitong oras. And then thank you, Tawi, for finding times for me. And we're talking another episode this coming 2025, yung face-to-face. Go watch out for that. Naghahanap ako ng oras dyan. And again, thank you. My first episode on 2025 is Bordado. It's tattoo, about ink tattoo with Yes. Ryan Saltiga. Pero kailangan ko muna ito ipalabas. Pero yun ang aking unang episode this 2025. Okay, bilang sa inyong mga manonood, maikli lang po. Maraming nangyari sa atin 2024. Maraming nangyari sa akin 2025. May maganda, may hindi maganda. Pero isa lang masasabi ko, lahat ng mga nangyari na hindi maganda at maganda, nangyari na. Hindi ko na kayang ibalik. Lahat ng nasabi ko, hindi ko na kayang bawiin. Lahat ng nakain kong masama sa katawan ko, hindi ko na kayang ilabas Tama. ng ganun pa rin o bawiin. Pero isa lang ang focus ko o may share ko sa inyo na i-focus natin. We done our mistake, pero wag tayong mag-focus sa mistake. We focus on the learning. Mag-focus tayo doon sa natutunan natin. And hopefully this 2025, yung pagkakamali na yon o yung learning na yon, gagamitin natin to be a better person para sa ating sarili at para sa ating mahal sa buhay. Muli po, maraming salamat sa inyo. And thank you 2024 and looking forward 2025. Happy New Year. Happy New Year sa inyong dalawa. Cheers. Cheers. Let's raise our glass, guys. Cheers. Welcome to 2025. 2025. All right. Ito Salute. rin po ang usapang Abe. Best regards, Kuya JDL. Okay. Thank you.